Personally, ako din, palaisipan din sa akin yung bilang ng cinemas kasi di ko rin naman talaga alam yung proseso kung paano yung nangyari. Pero totoo din naman yun hanggang ngayon na kabilang kami doon sa mga pelikula na pinakakukunti talaga yung sinihan. Lumabas yung list of cinemas ng Firefly and medyo parang hindi ko alam kung is the right word dehado or konti for an MMFF film. So, meron mo ba kayong message na parang kahit ganun ka-konti yung sinihan, you can prove that the movie is worth watching kahit gano'n ka-konti or karami yung sinihan? Alex, ikaw na muna. Ay, sige, talaga. Well, yun, personally, ako din, palaisipan din sa akin yung bilang ng cinemas kasi di ko rin naman talaga alam yung proseso kung paano yung nangyari. Pero totoo din naman yun hanggang ngayon na kabilang kami doon sa mga pelikula na pinakakukunti talaga yung sinihan. Kaya naman, sa amin, sure kami na ginawa namin yung lahat ng makakaya namin para mapahusay, mapaganda yung pelikula. At ginawa talaga namin yun para doon sa mga tao. So, nakakalungkot na konti lang yung makakapanood, di ba? Parang na-dedicate yung purpose na gumawa ka ng pelikula, gusto mo mapanood ng mas nakararami kasi may gusto kang iparamdam, may gusto kang iparating sa kanila, tapos hindi makakarating. Parang ganon. So, yun, sana, lalong-lalo na dun sa unang araw, December 25, panoorin ng mga tao yung Firefly, tapos wala namang sapilitan yun, pero kung nagustuhan nila yung pelikula, sana ipakalat nila kasi hanggang sa kasalukuyan, yun pa rin yung inaasahan namin na magpadami ng maraming mga sinihan na magpapalabas ng Firefly. Pero direct na flatter ka pa kasi ang daming nagka-clamor din na more cinemas for Firefly, especially those na nakanood ng advanced screening. Hindi, sobrang nakakatawa kasi after namin mag-DCP testing, sure na yun di ba? Parang wala na kami magagawa dyan. Bibigay mo na sa universe paano na ito buhusgahan ng mga tao. At yung mga unang mga nakapanood, nagustuhan nila, yung siguro yung balik sa amin. Kasi 150% sure, ginawa namin lahat ng makakaya namin para maibigay ng buong puso, para maibigay yung magandang palabas para dun sa mga tao na nag-transcend naman, I think. Kasi hindi naman namin pinilit yung mga tao yun, di ba? Parang sila mismo yung naramdaman nila na nung pinanood nila yung pelikula, hindi sila selfish dahil ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan. Gusto nilang i-share yung pelikula sa mga tao. Gusto nilang i-share kung ano yung naramdaman nila habang pinapanood nila yung pelikula. And then I think gusto nilang i-share kung ano man yung mensahe or yung pakiramdam na gusto iparating ng mga pelikula dun sa audience. Feeling ko, hindi lang ito natatapos dun sa gusto nila kaming tulungan. Gusto nilang tulungan yung pelikulang Firefly para magkaroon ng maraming sinihan. Kundi gusto nilang mapanood ng mas nakararaming tao din. Kagaya din ng kagustuhan namin. Kanina survey ako sa mga friends natin dito na nakapanood na ng Firefly, at consistent sila sa nagsabi na maganda at saka nakakaiyak. Ako hindi ko napapanood kaya. Pero what are you most proud of sa pelikulang ito? Ano ba yung aspeto na talagang pinagmamalaki nyo sa pelikulang ito? Ikaw muna. Sino po? Yung element na pinaka-nakaka-proud. Yes. Kasi yung buo, yung kabuuan niya, unang-una, proud ako sa sarili ko. Kasi, na-challenge talaga ako sa pelikula kasi dahil bago sa akin yung genre, bago sa akin yung forma, bago sa akin yung kwento. So, sobrang challenging kasi kung alam niyo yung mga nauna kong mga pelikula, ibang-iba talaga siya. Tapos, nagawa namin ng maayos. Tapos, nagustuhan ng mga tao. So, proud ako sa sarili ko yun. Parang yung challenge na yun, hinamon ko yung sarili ko, kakayanin ko ba ito? Tapos na-push siya. Tapos, maliban doon, ang isa sa mga kaya
literal na ano na pinagmamalaki ko doon sa pelikula ay tignan nila, panoorin nila kung paano napalaki yung yung buong pelikula, kung paano tayo naipasyal doon sa iba't ibang lugar, paano naiparamdam doon sa mga tao yung journey na pinagdaanan mismo ni Tonton bilang bida. Ang saya lang ng na parang habang kinukwento mo yung isang kwento, binibida mo lang hindi lang yung kwento, kundi yung mga lugar mismo dito sa Pilipinas. So panoorin nila dun sa pelikula kung gaano kaganda yung Bicol region kung saan nag-travel si Tonton mismo. Mas yun.